Maligayang pagbabalik at eto na naman tayo sa panibagong araw na kung saan tatalakayin natin ang isang persona, kung sino nga ba siya, anong kanyang pangalan, at ano ang kanyang mga nais marating sa buhay. Ito ang talamboy tungkol kay Jack Ian Daniel mula sa pangkat 39. Magdalene Sia Magdrop. I'm at the Grahal Sakaniang Pamilya. Pinakikalala Sanyo and Kanyang Pamilya. Atez CJ. Kuya Bongbong. Papa Ferdinand. Mama Imelda. Yan, Tanong ako, yan na tekit at di natin paano mo sasabihin ng bulag na gusto niya na nauuhaw siya? Paano hihingi ang bulag uho ako? Ayan ang basa sa TWE, TWI, TWO. At maligayang pagbabalik na naman muli. Tama ang iyong iniisip. Ang persona na ating tatalakayin ay walang iba kundi ako, si Jack E. Daniel. Matapos ang pahapyaw na pagpapakilala sa aking sarili, ay talakayin natin ngayon na mas malalim kung bakit ako naririto, ano ang aking purpose, at ano ang nais kong iparating. Ako ay pumasok bilang estudyante ng Bachelor of Science in Marine Transportation upang maging isang ganap na seaman. Tama, seaman, isang marinero. Marahil madaling isipin na seaman, pero meron itong mas malalim na dahilan. Tinay ko ang course na ito hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. At dahil gusto kong mag-iwan ng isang legacy na ang Daniel ay hindi lang para sa teacher, kundi para sa seaman at para sa iba't ibang propesyon. Paano ka nga ba makakapagbigay ng respeto sa loob ng silid-aralan at sa loob ng paaralan? Unang-una, kailangan mo makinig. Itikom ang iyong bibig at hayaan ang ating guro na mag-discuss o maglahad kung ano ang ating dapat pag-aralan. Pangalawa, dahil sa teknolohiya, ang dami ng cellphones or smartphones ng mga kabataan at ng mga estudyante. Para sa akin, marapat na ito ay itago at huwag gamitin sa loob ng klase. Hindi dahil sa pwedeng mandaya, kundi dahil nahahati ang ating focus sa smartphone at sa pag-aaral. Pangatlo, sa teacher lamang lagi ang tingin. Huwag magparatitingin kung saan-saan at huwag makipagkwentuhan o makipag-usap sa katabi. 5 years from now, nakikita ko ang sarili ko na nakasakay na sa barko at unti-unti nang tinutupad ang aking pangarap. Nakakapag-ipon, may maayos na plano, at unti-unting ini-establish ang aking negosyo. Unti-unti ko nang ini-establish ang negosyo na kung saan magiging aking pangalawang trabaho kapag bababa na ng barko. At sa mga susunod pang taon, nakikita ko na ang sarili ko na hindi na sumasakay ng barko at nananatili na dito sa kalupaan. Kasama ang aking pamilya na aking binuo at ang pamilya kung saan ako lumaki. Hanggang sa muli, paalam!